Isa po muling mapagpalang pagbati ang aking pinapabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Tayo po'y muling nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilan ng tayo po'y patuloy na Kanyang binabangon, hindi lang taglay ang ating buhay, kundi meron po kalusugan na taglay-taglay ang ating mga pangangatawan. Kaya nga po, muli na naman nating tatangkain na lumapit sa banal na luklukan o trono ng Diyos para po tayo ay muling makipaniig at tayo lalong mapalapit sa Kanya sa pamagitan po ng ating ginagawang pagsamba dito po sa ating pag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay magsisimula na, subalit atin po munang hilingin muli ang patnubay ng ating Panginoon. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli po ako nagpapasalamat. Patuloy niyo kang binibigyan ng panahon at pagkakataon na kayo aming mapaglingkuran, kayo aming mapapurihan sa pamagitan ng sama-samang pag-aaral na iyong banal na salita. At patuloy po namin hihilingin ang patuloy na pagtingin niyo sa katwiran ng aming Kristo sa aming mga buhay upang kami ay patuloy na maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ganon din po ang walang sawang paghiling namin sa pakikisama ng banal na Espiritu upang patuloy naming matuklasan, hindi lang maunawaan ang mga bagay na nais yung aming matutunan, hindi higit sa lahat, pag naisa namin na ang mga bagay na aming matututunan ay makita sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Dinig niyo ang aming dalangin, pagkat hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Kristo na siya namin tagapagligtas. Amen. O ayan, muli po akong bumabati sa inyo mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Anumang oras po kayong dinarat na ng programang ito, karinawa kayo po ay nasa pinakamabuting kalagayan ng inyong buhay. Ay, ang aking Kuya Norman, Kuya Norman Milarpes, siguro wala pa itong work ngayon. Nakakapanood pa eh. Kuya Norman, thank you so much, nandiyan ka, So tayo po ay pupunta na sa atin pong paksang pag-aaralan. Ang pamagat po ay The Rock That Flows. Okay, ang bato na kung saan ay may dumadaloy na dumadaloy na tubig. Alala po natin 'yon at mamaya po sa ating pag-aaral ay muli nating babalik tanawan kung ano nga po 'yon. The Rock That Flows. Ang bato na may tubig na dumadaloy. At tingin ko kahit hindi ko pa sabihin kaagad, alam niyo na kung saan nangyari 'yon. Pero ito po ang sinasabi sa Isaiah 44 verse 8. You are my witnesses. Is there any God besides me? No, there is no other rock. I know not one. Bitin po natin. You are my witnesses. Is there any God besides me? No, there is no other rock. I know not one. Isaiah 44 verse 8. Tingnan nga po natin sa pagkaliwat naman sa Pilipino. Sabi po, Isaiah 44, talatang 8. Huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mong sa pasimulay ipinapahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ko. So yan po ang pagkaliwat sa Pilipino. At atin pong pagbubulay-bulayan ang mga bagay-bagay na ating dapat matuklasan, matunghayan sa atin pong susing talata na nabanggit. Sabi po dito, twice, 2 beses, between Egypt and the Promised Land, the Israelites grumbled about their lack of water in the wilderness and complained that God was going to let them die of thirst. Tama po. 2 beses, nakita po natin yung una, yung chapter 17 ng Exodus, nang sabihin ng galit na galit yung mga galit na galit yung mga Israelita. Papatayin mo kami sa uhaw, walang tubig dito.
Sabi nila kay Moses, ano po? At alam na natin po kung anong nangyari. Sabi ng Panginoon kay Moses, paluin mo ng tungkod mo yung bato at nakita po natin merong lumitaw na tubig doon. Ano ho? Umagos na tubig. Yun lang, yung pangalawa, nakita po natin, ano, yung sa pangalawang pangyayari, doon po, nainis si Moses sa halip na kausapin, ay pinalo yung bato. Kaya yun nga po naging dahilan bakit sinabi ng Panginoon na hindi ka makakasamang papasok saan? Sa lupang pangako. Mga kapatid? So, ayan po. 2 beses na nangyari yan sa pagitan ng paglalakbay ng bayan ng Diyos o ng mga Israelita mula Ehipto hanggang sa Promised Land. Okay? So, at ang sabi dito, both times, sa parehong pagkakataon, God brought water out of a rock. Ano po? Diba? Parehong pagkakataon ay nagpalabas ang Diyos ng tubig mula sa bato, satisfying the thirst of whining people. Alam natin, of course, napunuan ang kanilang yung kanilang pangangailangan. Sa pagkakataon nga po, yung tubig ang kanilang kailangan, kaya binigyan sila ng Panginoon ng kanilang pangangailangan. Kaya nawala at of course, napunan ang kanilang pagkauhaw. Alam na po natin yon, mga kapatid. Okay? It was a merciful response to slanderous charge. Tama po, no? Biro mo ang Diyos, grabe, no? Napakabait talaga ng Panginoon. Sinabing slanderous charge, ay slander ka. Ibig sabihin, namamaratang ka. Bagay wala, may paratang na tama, pero may paratang naman. May paratang naman na talagang maling-mali. Diba? Ang daming paratang ng mga Israelita sa Panginoon. Yung una, nung sila'y makukorner, diba? Makukorner ng mga Egyptian soldier. Anong sabi nila kay Moses? Ano Moses, dito mo kami dinala kasi alam mo walang libingan sa Egypto. Dinala mo kami dito para dito mamatay. Diba, mga kapatid? Tapos dito naman sa disyerto. Walang tubig dito, papatayin mo kami? Mga kapatid, nakita po natin, grabe, no? Parang sobrang tindi ng kanilang paratang na alam po natin na wala ang katotohanan. Masahin nyo lang po ulit Exodus chapter 17, kung gaano ka, sabihin na natin, kawalang galang, sabihin natin sa panahon natin yun, kabastos itong mga Israelita, sa kabila na sa umpisa pa lang ng kanilang paglalakbay, ay nakita naman nila na hindi sila pinabayaan. Kung ating titingnan yung pangyayari, di ba? Mula pa doon sa Egypt, hindi pa sila nilalabas doon sa Egypt. Ang dami-dami ng milagro na pinakita, kababalaghan, pinaranas sa kanilang Panginoon. Yun lang makukorner na sila, mga kapatid, di ba? Binuka ng Panginoon ang dagat na pula o yung Red Sea, mga kapatid, at nakatawid silang lahat, walang napahamak kahit isa. Sa kabila ng lahat nakita po natin, sa kabila ng lahat ng mga nauna nang ipinakitang provision, patnubay, pag-iingat ng Panginoon sa kanila, heto't nagagawa pa rin nilang magreklamo ng gusto at paratangan ang Diyos ng sobrang paratang na talaga naman. Alam natin, sobrang wala talaga sa katotohanan. Pero nakita natin ang Diyos, no? Grabe. Sabi ko nga sa mga kaklase ko noon, nag-aaral pa po ako sa PUC, yung AUP natin ngayon. Tinanong nga sa amin yan ni Pastor Padre. Taga-Rondon yun, si Pastor Padre. Sabi niya, kayo, class, ito po yung context, tinatanong niya tungkol dito sa sitwasyon ng mga Israelita doon sa disyerto. Kung nangyari sa inyo ang bagay na ito, kung kayo ang Diyos, doon naman sa point na nagrereklamo yung mga Israelita dahil puro mana ang pinapaulan ng Panginoon. Di ba? Gusto naman nila ng ibang makain kaya pinaulanan sila ng Panginoon ng pugo. Sabi ko kay Pastor Padre, Pastor, kung ako ang Diyos, sa halip na pugo ang ipaulang ko dyan sa mga yan. Pauulanan ko yan ng pako, yung malalaking pako, yun, at sa bumbunan nila talaga patatamain. Sabi ni Pastor Padre sa akin, nako, Panginoon, salamat na lang at hindi si Thompson ang naging Diyos. Diba? Salamat na lang hindi si Thompson na naging Diyos. Mga kapatid, talagang kung
Yung pag-aaralan mo, bago ito, di ba, nakakaano na eh. Okay, sa atin ngayon eh, nakakaasar na. O, di ba, nakakaasar na. Dami-dami ng pinatunayan ng Diyos sa kanila. Pero ito pa rin, oh. Grabe. Napatayin mo kami rito. Eh, samantalang, from the very beginning, kaya nga sila inalis sa pagkaalipin sa Ehipto kasi gusto silang dalhin ng Diyos saan? Sa promised land. Eh, tapos, kasabihin nilang, kaya sila inalis doon sa Ehipto, dinala sa disyerto, papunta ng promised land para patayin. Makin mo yan. Nasaan? Sabi, asan ang katarungan dyan? Ang kapatid, ano? Kasi sabi ko na kung ako siguro ang Diyos, di na ako nakapagpigil. Pero again, ang sabi nga dito, mga kapatid, ang sabi dito, it was a merciful response to a slanderous charge. Oh, awa pa rin ang umiral. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos sapagkat siya ang ating Panginoon na kinilala. No? Awa pa rin ang kanyang ang kanyang iginanti. Okay? At ang sabi po dito sa atin, when God's people are dehydrated and grumpy about it, nabing grumpy na nato, no? Sila ay halos uhaw na at sobra ng ikli ng kanilang pasensya. Napaka hot-tempered na nila, ano po? Basahin niyo ulit in chapter 17 ng Exodus. Ang sabi dito, God rains grace on them anyway. Kabila ng puro sila reklamo, tinugunan pa rin ng Panginoon. Hindi ayon sa kanilang attitude. Tinugunan pa rin ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Naku, kaya kung ang Diyos ay talagang gaganti ayon sa mga attitude na ating ipinapakita sa Kanya. Naku, mga kapatid, hindi ko alam kung mabubuhay tayo ng kahit isang segundo. Isang tiris lang sa atin, hindi ko alam kung saan tayo pupulitin. Kaya purihin ang Panginoon sa pagkatotoong hindi lang siya Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi siya rin ang Diyos na grabing magpahinuhod. Haba-haba talaga haba-haba ng pasensya. Mga kapatid. Sabi dito, hundreds of years later, eto na more or less panahon nila Moses sa paglalakbay nila sa ilang, papunta kay Isaiah, ay mga more or less 700 years ang pagitan. More or less, 8 to 700 years ang pagitan. Ang sabi dito, when Israel was turning to man-made idols, eto na naman. Ito naman, yung mga Hudyo, po natin, Northern, Southern Kingdom, naku po, narito, nandiyan na yung Diyos, na tunay na Diyos. Abay, bumaling naman saan? Bumaling naman sa mga Diyos na gawa ng kamay at gawa ng mga tao. Ang mga kapatid, yan, nakita mo, no? Kung ikaw talaga ang Diyos, ewan naman, no? Kung ikaw ang Diyos, naku, grabe. Dito mga kapatid, ano inyo? Ilagay nyo ang inyong sarili sa pangyayaring ito na kunyari lang, bagamat hindi tayo, ikaw naman at tayo naman ang lumagay sa kalagayan ng Diyos sa mga sitwasyon ganito. Okay? So, natuon naman ang kanilang pansin saan? Sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi dito, mga kapatid, God promised another pouring out, this time, of His Spirit. Ano naman ang ibubuhos ng Panginoon sa kanila? Kung ng panahon na yon ang kailangan nila ay literal na tubig, eto naman ang kailangan naman nila ngayon ay talagang pagbabago sa kanilang puso, kaya walang ibang makakagawa nito kundi ang banal na Espiritu, mga kapatid. So ito naman ang nais na ipagkaloob ng Diyos sa kanila. And then He gave them a not so subtle reminder with this essential message. At binigyan nga sila ng binigyan sila ng paalala, ng babala sa pamamagitan ng hindi naman mahirap unawain yung paalala ng Diyos sa kanila. Na na kayo'y aking mga lingkod. Meron bang ibang Diyos liban sa akin? Walang ibang bato. Ako lang yun. Wala akong ibang kilala. Sabi ng Panginoon. Kaya kung ating tatanungin ating mga sarili, kahit sila noon, ibalik natin yung sitwasyon sa kanilang panahon, mahirap bang unawain itong mensahe ng Panginoon na ito? Hindi ho. Tingin ko kahit elementary pa lang, maunawaan na ito Meron pa bang ibang katulad ko? Ang tanong ng Panginoon, meron pa ba? Siya na nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na nga ang Diyos na mataas sa lahat.
Sa madaling salita, siya ang Diyos na may silbi sa buhay nila. Tapos, bumaling na naman ang bayan ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan na mga inutil at walang silbi. Na sa halip na sila nga ang maglingkod, o sa halip na sila ang paglingkuran nitong mga Diyos-Diyosan na ito, alam naman natin na sila pa alin? Sila pa ang naglilingkod. Samantalang itong Diyos na nagligtas sa kanila, ginawa ng lahat para sa kanila, nagagawa pa nilang nagagawa pa nilang laging kalimutan at iwanan, pinagpapalit sa ibang mga Diyos, mga kapatid. Kaya, grabe. Tama talaga na ang Diyos ay mapagpahinuhod. Kung hindi lang isa sa karakter ng Diyos mapagpahinuhod, ewan ko na lang kung saan inabot itong mga Israelita na ito. Mga kapatid. At malamang tayo rin. Mga kapatid, kaya purihin talaga ang Panginoon na ating na ating pinaglilingkuran. Kapag kakatong ito, mga kapatid, ang sabi niya, I am the same God who can satisfy your tears from a rock. In fact, I am your rock. I may appear stolid and stagnant, but light comes out of me. Tama? Yung pakiramdam ng mga Israelita, para siyang walang emosyon o wala siyang nararamdaman para sa kanila. Pero patuloy na ibinabalita ng Panginoon sa kanila, ako pa rin ito, ang inyong buhay at ang inyong mga pangangailangan, sa totoo lang, sa akin talaga nagmumula. Hindi galing dyan saan? Hindi galing dyan sa mga babaliwan nyo o kinahuhumalingan yung mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, kaya handaan po natin, isa sa mga bagay na dapat nating maunawaan. Kahit ang sitwasyon ay hindi tila pabor sa ating pakiramdam at sa gusto nating mangyari, huwag natin iisipin na ang Diyos ay walang pakialam. Na ang Diyos ay tila manhid sa nakikitang sitwasyon natin. Ay mga kapatid, pasensya na ho, Gusto ko lang pong banggitin. Naalarma po ako kagabi sa isang sa isang prayer request natin. Na may nagpa-prayer request, pasintabi kapatid, Hindi ko naman naalala yung pangalan. Pero may nagpa-prayer request sa atin, di ba kagabi, na nagpapatawas. Mga kapatid, nagpapatawas. Mga kapatid, huwag tayong pumasok sa mga ganyan kahit na sa tingin natin ay ang Diyos tila walang pakialam sa atin. Assuming ka lang na ang Diyos walang pakialam sa iyo. Tandaan mo yan, kapatid, Tandaan niyo po yan. Hindi lang doon sa nag-prayer request na kapatid. Wala tayong galit, wala tayong dahil wala nang tayong personal na pakikipagtalo sa Kanya. Pero mga kapatid, mag-iingat tayo. Ito na nga ito nga ang kamalian, itong madalas na kamalian ng mga Israelita. Akala nila walang pakialam ang Diyos sa kanilang sitwasyon. Akala nila pinababayaan sila ng Panginoon. Kaya huwag po tayong mag-isip ng ganon. Kung saan sukat na gagawa tayo ng sarili natin diskarte na alam natin labag naman sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, again, naaring iniisip mo lang yon. Madaling salita, assuming lang ako na ang Diyos ay manhid, na ang Diyos ay walang pakialam sa mga sitwasyon na ating kinasasadlakan. Mga kapatid, huwag natin aalisin ang tiwala sa Panginoon. Kasi kung sa palagay mo wala siyang pakialam sa iyo, ulitin ko, palagay mo lang yon. Tandaan niyo po na iba talaga ang kaparaanan, inuulit-ulit ng Panginoon yan. Iba kasi yung kaparaanan ko sa inyong kaparaanan. Iba yung aking landas sa inyong landas. Iba kung gaano kalawak ang layo ng lupa sa langit. Ganon din kaiba ang pag-iisip ng Diyos at ang kaparaanan ng Diyos sa ating mga kaisipan at ating mga kaparaanan. Mga kapatid, kaya matuto tayo, hoping and praying na natuto tayo ng natututo tayo ng aral sa sa mga nangyayaring kasaysayan o nangyaring kasaysayan sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, kaya ngayon, unang dapat ikintal sa ating mga puso't isipan, huwag niyo pong i-assume na manhid ang Diyos sa inyong sitwasyon. Huwag nating iisipin
na wala siyang pakialam sa atin. Otherwise, wala po tayong pinagkaiba. Sa mga taong inilabas ng Diyos sa Ehipto, at ganun din yung mga taong napag-aralan natin last quarter, yung Book of Isaiah, grabe talagang ginagawang immoralidad ng mga Israelita o ng mga Hudyo ng panahon ni Propeta Isaiah. Sana'y wag na itong maulit sa ating buhay, mga kapatid. Sabi dito sa atin, sa pagpapatuloy, I may appear stalling and stagnant, but life comes out of me. Tama, po? Yung sinabi pong stalling, mga kapatid, yun na nga, wala siyang pakialam, pero tandaan natin na ang buhay ay nananatiling nagmumula pa rin, dumadaloy pa rin mula sa ating Panginoon. Sabi niya, I am the rock that flows with whatever you need to flourish. Tama? Siya ang bato na magbibigay ng kung anuman ang iyong pangangailangan. Ama, kapatid, kung noon ginagawa ito ng Diyos, ginagawa niya rin ito sa atin ngayon. Mga kapatid, tandaan po yan. At ang sabi dito, we live in a world that craves life but seeks it in idols. Tama? Buhay tayo saan? At sa libutan na naghahangad. Of course, wala naman sana wala namang masama na maghangad tayo para sa kabutihan ng ating buhay. Subalit sa maling sa maling bagay o higit sa lahat sa maling Diyos natin ito tinitingnan. Iniisip natin na sila ang makapagbibigay ng ng tunay na kasiguruhan, kaligtasan, kaligayahan sa ating mga buhay. Pero sa totoo lang, hindi talaga sila yun. Hindi sila makapagbibigay nun. Mga kapatid? Sabi dito, it complains about its suffering and turns to things that are emotionally satisfying for nothing more than a brief moment. Tama. Mga kapatid, gahanap tayo ng solusyon at maaaring nakakakita tayo ng solusyon, pero tanong, pangmatagalan ba o pangmadalian lang? Mga kapatid, pangmatagalan o pangmadalian? Nagutom tayo. Anong ginawa natin? Trabaho na lang, kapatid. Maaaring, nalala ko nga po, yung nakwento ko na sa inyo, na isang construction worker na lumapit sa amin, na nagtataka bakit di kami titinda ng Sabado. Nung magtinda kayong Lunes, tinanong niya nga, Sir, bakit hindi kayo kuya? Bakit di kayo titinda ng Sabado? Sabi ko kasi kami, Seventh Adventist Christian. Anong sagot niya sa akin? Sabadista kayo, kuya? Abay, upo. Bakit mo alam? Abay, sabadista ako sa probinsya namin Sabadista ako sa probinsya namin. Sabi ko, bakit sa probinsya ka lang sabadista? Sabi niya kasi, kuya, mag-apply ako dito sa Manila. Wala akong mapasukan, lahat na libre ang Sabado, lahat lahat dapat daw pumasok ng Sabado. Gutom na, kuya, wala nang budget kailangan na magtrabaho. Kaya tinanggap ko na kahit may Sabado. Again, hindi natin kinokondem Hindi natin kinokondem yung mga kapatid na nandyan sa ganyang kalagayan. Manapay, pinapanalangin natin. Pero, oo nga mga kapatid, tama-tama itong ating devotional talaga ngayon, na maaring iniisip natin na yung mga nahanap nating solusyon ay yun ang talagang solusyon ng ating problema. Pero ang tanong, kumusta? Yan ba ang solusyon na gusto talaga ng Panginoon? Yan ba ay pangmatagalan o panandalian? Maaring lampas ka sa iyong pangangailangan sa ngayon. Pero ang tanong, hindi lang naman ang buhay na ito ang ating pinaghahandaan. Di po ba, mga kapatid? Alam kong paulit-ulit yun ang naririnig sa akin yan. Pero ulitin ko lang din ulit kasi baka iba nga yung perspective natin sa ating buhay. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Ito bang aking pinagsisikapan ngayon? Ito ba'y pangmatagalan o pansamantala? Ito ba'y mga bagay na pangwalang hanggan o hanggang dito lang? Hanggang dito lang sa buhay natin sa sanlibutan ito. Kaya mga kapatid,
Maaring nakapagbibigay nga ng solusyon sa ating problema yung ating mga sariling diskarte. Pero ang tanong, yan na ba talaga? Yan ba talaga ang gustong solusyon na nais din ng Panginoon na mangyari sa'yo? Kaya isip-isip po tayo mga kapatid. Sabi dito sa atin, all he waits for is a reasonable acknowledgement that temporal things can satisfy eternal desires. Only he can do that. Tama. Itin po natin ha, kailangan talaga natin ma-recognize na kung meron mang makatutugon ng ating pangangailangan, hindi lang sa buhay natin sa mundong ito, kundi hanggang sa buhay na darating, ang bukod tanging makapagbibigay lang sa atin yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Ha? Kaya isip-isip po tayo. Lalong-lalo na po sa panahon talaga natin. Kaya napansin niyo siguro, pumipili talaga ako ng mga tema na angkop sa ating panahon. Yung mga nangyayari ngayon. Ulitin ko, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na talaga man din. Sobrang hirap. Kahit mga mayayamang bansa ay nagrereklamo na rin sa kanilang sitwasyon na kinakaharap. Mga kapatid, marahil yung mga leader ng mga bansa na yan, kung wala lang mga ego na inaalagaan, yung kanila rin karangalan, reputasyon, malamang. Mag-resign ng lahat yan sa hirap ng sitwasyon na kinasasangkutan ng mundo ngayon. Di po ba mga kapatid? Pero ganun pa man, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos sa kabila ng kahirapan na ating nararanasan ngayon, ay huwag tayong pumasok, huwag tayong makipagkompromiso, tayo makipagkompromiso para lang masolusyonan ang ating sitwasyon na kinasasadlakan. Na alam naman natin na pwede natin maikompromiso ang ating ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag po nating pasukan yan. Mga kapatid, huwag po nating pasukan yan. Okay? Ulitin ko lang, kung kayo may nagugutom ngayon, mga kapatid, huwag niyo naman ipagpalit ang katotohanan at higit sa lahat, ang kalooban ng iyong Panginoon dahil sa pansamantalang para na masolusyonan ng pansamantala ang iyong sitwasyon. Mga kapatid, ipaglaban naman natin ang ating Panginoon. Ipaglaban naman natin ang ating Panginoon. Kasi grabe naman na talaga. Sobra-sobra na ang kanyang ginagawa para sa atin. Kaya ilaban natin, itayo natin ang bandila ng ating Panginoon. This time, huwag naman sanang matula doon sa ilang na grabe, no? Ilang beses nang iniinsulto ng kanyang mga anak ang Panginoon. Sana naman huwag ka nang sumali doon. Sana naman hindi na ako kasali doon. Sana all tayo na nanonood dito ngayon, huwag na tayong, makiisa. Kung sa salitang kanto, huwag na tayong makisawsaw doon sa mga pinaggagawa ng naturingan ding bayan ng Diyos noon. Doon po sa Ehipto na inilabas nga po sa pagkabihan at maging hanggang sa panahon nila Isaiah at patuloy pa yan. Hari nawa mga kapatid, hindi na tayo kabilang sa mga yun. Ilaban naman natin ang ating Panginoon. Tanawin naman natin ang napakalaking utang na loob ang ginawa niya sa atin mga kapatid. And at the end of the day, alam po natin na hanggang sa walang hanggan, ang iniisip ng Panginoon ay ang makasama ka at makasama ako. Kaya mga kapatid, anong ating itutugon? Anong ating itutugon? Sa kanyang sobrang pagnanais na ito. Na ikaw mismo sa buhay mo, ako din sa buhay ko, alam mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Ilang ulit kanyang pinatatawad sa iyong kasalanan. Ilang ulit kanyang inuunawa sa iyong pagkadapa. At muli kang tinutulungan sa iyong pagbangon. Mga kapatid, hindi pa masapat yan para naman sa pagkakataong ito ay talagang ilaban natin. Itayo natin ng lubusan alin po ang bandila ng ating Panginoon. Kung yung iba ay walang ginawa kundi magreklamo, sana ikaw kapatid, hangad ko po ikaw at ako ay wag nang sumali sa kanila. Kung may mga anak ang Diyos na talagang palareklamo, katulad nitong ating mga pinag-aaralan,
wag na sana tayong wag na tayong dumamay, ho. Hayaan na sila, basta wag lang ikaw. Ha? Kapatid, hayaan na sila. Wag lang ikaw. Oh, sabi dito again ha, baka naman ang ating mga iniisip ay puro satisfaction, pero ang epekto ay mga temporal lang, pansamantala. Don't be drawn, sabi dito, mga kapatid. Eto na ha. Don't be drawn into the world's idolatry. Wag tayong wag tayong, yan nga mga kapatid. Baka hindi natin alam, katulad ni Eva, nadadaya na tayo. Ano-ano ba yung mga pwede natin, hindi nga tayong gumawa ng mga idols, wala nga tayong mga ribultong bato dyan, o simento, o kung ano man ang pagkayari. Wala man tayong mga ganon, pero maaaring ang sabi dito, ito naman, umaayon naman tayo sa ating kultura, our culture, na ulitin po natin sa mga pag-aaral natin nakaraan, wala namang masamang umayon ka sa kultura, walang masama sa kultura, as long as ang kulturang ito ay ayon naman sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ayon naman sa kalooban ng Panginoon. Ayunan yung kultura na ayon sa kalooban ng Panginoon, pero kahit kultura pa yan ang inyong lugar, huwag mong aayunan kung hindi na yan ayon sa kalooban ng Panginoon. Bagamat malayong mangyari sa atin itong mga Pilipino, pero may napanood talaga ako sa YouTube, na may isang lugar, dito po, I think, basta malapit po ito sa Nepal, malapit po siya doon yung lugar na yun, na yung isang babae ay pwede niyang kasamahin o gawing asawa yung magkakapatid na lalaki. Kultura po nila yun. Kultura po nila yun. Binabanggit ko lang naman ito, mga kapatid, kasi baka sabihin nyo, ano kaya mga kultura, Brother Richard, na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon? Yung ganun ng kultura, mga kapatid. Ito ba? Pwede ba yun? Sa mga Kristiyano, hindi na natin gagawin yun. O kahit balik ta rin. Maraming lalaki, maraming babae, isang lalaki ang asawa, ay hindi rin natin susundin yun dahil hindi yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. So by principle, anumang kultura na hindi laban sa kalooban ng Panginoon, sige, gawin po natin. Pero kung kultura man yan ang inyong lugar, basta alam mong hindi kalooban ng Panginoon, wag mo nang sundin. Tingnan mo po, itong bayan ng Diyos, mabalik tayo sa panahon nila Isaiah, at kahit pabago yun, kaya sila gumawa rin ng mga inanyo ang larawan para sambahin, kasi yun ang kultura ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Mga kapatid, kaya ingat-ingat tayo sa kultura. Dahil nakikita nila na yung mga karatig bansa nila, kalapit bansa nila, sumasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, ginaya na rin nila. Kaya ulitin po natin, kultura walang masama kung hindi lalaban sa kalooban ng Panginoon. Gawin nyo, pero kung laban, wag na. Mga kapatid, wag na. Ano pa? Entertainment. Wala namang masama kung tayo ma-entertain. Pero baka yung entertainment na yan ay iba sa kalooban ng ating Panginoon. Alam nyo naman, lalong na dito sa Pilipinas, usong-uso. Kahit ngayon may COVID, mga kapatid. Buti nga, dito ngayon sa aming lugar, o dito ngayon sa mga lugar na nasa ECQ, bawal na naman munang magbenta ng alak, pero alam nyo na, mga Pilipino, nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, pagdating ng Sabado, Linggo, inuman na yan. Yun ang kanilang pampasaya, di ba? Inuman na yan. Video okay dito, video okay doon. Inuman na yan. Yan ang kanilang pinaaaliwan. Nakaka-relate kayo kasi lahat tayo mga Pilipino. Di po ba, mga kapatid? So, bukod pa doon, ngayon mga kapatid, ang dami-dami na. Ang dami-dami ng kumbaga, kaagaw ng Panginoon sa ating buhay. At hindi tayo mag-iingat, Ang entertainment, nandiyan na. May YouTube. Diyan sa YouTube, mapapanood mo kung ano-ano. Meron pang, grabe ngayon mga kapatid. O kung gaano nagtutumulin ang mga manggagawa ng Panginoon para share o ibahagi ang Ebanghelyo. Ganon din ka bilis ang kaaway na gumawa ng mga paraan para makot yung ating atensyon papunta doon sa bagay na yon. Mahalaga, mawala lang ang ating atensyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, again, walang masama na tayo ma-entertain. Kasi a merry heart doeth good like a medicine, mga kapatid,
Ang masayang puso ay lunas po talaga sa kalungkutan yan at kagamutan yan sa mga karamdaman. Pero tandaan po natin, baka naman yung mga nakapagpapasaya sa ating puso, nakapag-entertain sa ating buhay, ay mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid kasi, ang sabi mo, banggit ka mga Brother Richard, mga kapatid, hindi ko kasi masabi ng diretsahan kasi depende. Halimbawa, Facebook, masama ba Facebook? Masama kung gagamitin mo sa hindi tama. Ang pinagagawa mo sa Facebook. Ikaw na magsabi. Pero tingnan nyo naman, paano kung sasabing masama ang Facebook? Dito nga tayo nagla-live. Di po ba mga kapatid? Kung di naman dahil sa technology na to, na pinahintulutan din naman ng Panginoon, paano tayo magkakasama-sama ng ganitong uri ng pananambahan sa ating Panginoon? Hindi ko masasabing ang Facebook ay masama o mabuti. Para sa akin, mabuti kung gagamitin mo sa tama. Di po ba? Masama kung gagamitin mo na hindi sa hindi sa tamang kaparaanan. TikTok, uso ngayon ang TikTok. Pero nagagamit din naman ang TikTok sa mabuting kaparaanan. Messenger, nagagamit ang Messenger sa mabuting kaparaanan. At marami pang mga kapatid. Basta talaga ginamit Kaya nga, tama-tama yung ating lesson din, Nilikha tayo ng Diyos na binigyan tayo ng kalayaan na mamili. At sana nga, piliin naman natin yung tama para sa Panginoon. Kaya, walang masama na tayo ma-entertain. Trends, ano bang uso? Kung yung uso naman ay maganda, bakit hindi tayo sasama? Yung uso na alam natin, may tamang biblical principle. Di po ba? Usong-uso na ngayon, mga kapatid. Dati-rate, nangangaral tayo. Yun noon. Simula akong mangaral, talagang kung saan ka lang nandun, doon ka lang mapapakinggan. Tapos, nag-evolve. Napasok kami nila Brother Johnson, nila Brother Jerry Sevilla, Tatay Bensi. Napasok kami at yung ibang pang mga kasama natin sa church noon, sila Brother Rene Piñas Cosas, Brother Lando Escullar. Napasok tayo ngayon sa radio program. Walang masama. Kung sumusunod tayo sa trend. Ngayon, eto na. Halos ang daming online ministry. Wala rin pong masama. Uulitin po natin. Wala rin pong masama. As long as na yung trend na yan ay ginagamit natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? Ano pa? Styles. Kapatid. Ang dami-daming pinauuso rin ng mundo ngayon. Pero sana, kahit pinauso ng mundo, kung hindi naman bagay sa iyo at hindi naman makakaluwal natin sa Panginoon, wag na natin gawin, So, ayan. Mga kapatid, sa damit, ayan, isa yan hindi ko na kinakailangan masyadong i-elaborate yan. Basta, kahit uso yung damit sa sanlibutan, kung alam naman natin na hindi naman makakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon, wag na tayong sumali. Mga kapatid, wag na tayong sumali. Lumagay na lang tayo doon sa moderate, gumitna na lang tayo. Yung hindi masasalaula ang pangalan ng Panginoon dahil sa pagsunod mo sa uso. Ano pang sinasabi dito? Pursuit. Ano bang ating mga pinagsisikapan? Ulitin ko, walang masamang guminhawa tayo sa buhay, walang masamang mangarap tayo ng mataas. Pero baka yung pangarap na natin yan, ang siyang maglayo sa atin sa Panginoon, ay mag-ingat naman tayo. Mag-ingat naman tayo. Kasi yun na nga, sabi ng Panginoon, kung makantan mo ang buong mundo, na ikaw naman ay mawawaglit. Yung kaluluwa mo naman ang mapapahamak. Kaya ano man ang ating pinagsisikapan, siguraduhin na hindi ito magiging ibang Diyos-Diyosan sa iyo sarili. Hindi ito yung magiging Diyos mo. Kasi baka pagdating ng panahon, nandun na lahat ang iyong pansin ng panahon na wala na ang Diyos sa buhay mo. Kaya, pati mga pinagsisikapan natin, ingat, baka yan ang Diyos-Diyosan na ng iyong sarili sa ngayon. Ano pa? Maaring itong mga to, itong mga sinusundan natin, entertainment, mga trends, recreation na ating natutuwa, yung ating ang mga pinagsisikapan, maaring sabihin na nga, may kasabihan sa mundo, when it rains, it pours. Pag umulan, talagang parang grabe, talagang saganang-sagana, no? Kaya nakantan mo lahat yan. Pero ulitin natin, maaring
Makangton mo man itong lahat ng mga bagay na ito. Pero ang sabi dito sa atin mga kapatid, but they are false promises. Hindi talaga sila yung mga tunay na po. Hindi sila yung mga tunay na makapagbibigay ng kasiyahan sa ating buhay. Bakit totoo? Marami akong kilala. Kumbaga successful naman sila sa kanilang mga karir na pinasukan. Sa mata ng sanlibutan, pero marami tayong kilala. Nagpapakamatay. Wala pa rin kasiyahan. Kaya hindi po talaga tunay na makapagbibigay ng kaligayahan sa ating buhay. Hindi talaga sila. Lalo na kung sila sa kanila nakatuon ang ating mga puso't isipan. Sabi dito, only eyes of faith can see that. Okay? Our life-giving sustenance comes from a rock. Tama po. Sino talaga ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa ating buhay? Yung bato ng ating buhay, which is walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, si Yahweh. Siya lang po talaga ang tunay na makapagbibigay ng tunay na kaligayahan, satisfaction sa ating mga buhay. At ang sabi dito, only only the eyes of faith. Mga kapatid, ang makakaano yan, only eyes of faith can see that. Malibang tayo po'y talagang may pananampalataya, iisipin natin na ang Diyos ay manhid sa ating sitwasyon, iisipin natin na ang Diyos ay killjoy. Tama kapatid. Pero kung tayo po ay lubusang nananampalataya sa Panginoon, makikita natin ang mga bagay na tunay na may kahalagaan. Mga kapatid. Again, only faith. Only the eyes of faith can see that. Harinawa, meron tayong mga mata ng pananampalataya ngayon. At sa pagtatapos, ang sabi dito, walk through this world with eyes of faith. Kaya tayo lumakad habang nabubuhay tayo sa mundong ito, siguraduhin na tayo po'y lumalakad na may mata ng pananampalataya. Nagsabi dito, there's no other way to avoid bitterness and disappointment. Tama po. Wala talagang ibang kaparaanan na ma-avoid natin, maiwasan natin alin po ang bitterness at disappointment. Kasi kung kilala mo ang Panginoon, nananampalataya ka, ano man ang mangyayari sa iyong buhay, hindi ka magrereklamo. Iba po, hindi katulad ng mga Israelita na inilabas saan? Inilabas sa Ehipto. Ang panahon ni Isaiah, akala nila manhid ang Panginoon sa kanilang sitwasyon. Kaya, nagpalit sila ng Diyos. Yun lang ang problema, yung pinalit nilang mga Diyos. Alam naman natin, mas lalong inutil o walang silbi. Kapatid, alisin ko, mali yung mas lalong inutil kasi bakit silbi? Bakit inutil ba? Hindi po. Ang kanilang ipinagpalit sa tunay na Diyos na talagang may silbi ay mga Diyos-Diyosan na inutil na walang wala talagang maitutulong. Pwede, igatong yung kahoy, di ba? Yun lang. Pero sasabihin may magagawa talagang matino sa kanilang buhay. Wala. Mga kapatid. Kaya, hindi natin, ma-avoid, ang mga kapighatian, mga nakapanlulumong pangyayari sa ating buhay. At sabi dito, and there's no other way to recognize all false promises of counterfeit springs. Tama. Malibang nakikita natin ito ng mata ng ating pananampalataya. Mga mata ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi talaga natin marirecognize kung alin ang tama at kung ano ang mali sa ating buhay. Mga minamahal ng kapatid kay Kristo. Kaya sa ito, survive wilderness. Ano tayo makakasurvive? Survive the wilderness by drinking deeply from the rock that flows. Ayun po. Ano tayo makakaraos? Paano natin maisosurvive itong mga bagay na ito? Kinakailangan uminom tayo ng lubusan mula doon sa tunay na bato na pinag-aagusan ng tubig ng buhay. At alam nyo na kung sino yon, walang iba kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At ang sabi dito, immerse yourself in His mercy. Ating ating talagang ilubog ang ating mga sarili sa kanyang biyaya. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Immerse yourself in His mercy
Wash yourself in His promises. Ha? Ilublob natin, paliguan natin ang ating mga sarili sa kanyang mga pangako. And always let Him satisfy your fears. At hayaan natin na siya lang ang bukod tanging palagian na magbibigay ng kasapatan. Siya ay magbibigay ng kaginhawaan, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating mga pagkauhaw. Oy, purihin ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid, sa umagang ito. Ha? Kaya wag na tayong maghanap ng iba pang pwedeng tumugon ng ating mga pangangailangan ngayon sa panahong ating pinasasadlakan. Higit sa lahat, pag di tayo nagtiwala ngayon sa ating Panginoon, ay talagang hindi rin tayo aabot doon sa ninanais niyang dapat nating mapuntahan. Buhay na walang hanggan. Ang makasama siya, magkawalang hanggan. Matuto tayo. Tingnan niyo po. Yung mga lumabas, inilabas ng Panginoon sa Ehipto, hindi nakarating sa Promised Land. Yung mga matatanda, bakit? Puro reklamo. Puro reklamo. Kaya hindi sila pinahintulutan ng Panginoon na makapasok sa lupang pangako. Na mga kapatid, kaya sana kung ano man ang mga nangyayari sa atin, sa ating panahon ngayon, tandaan, yung bato na pumapatnubay sa mga Israelita nang sila'y naglalakbay sa ilang. Kapatid, siya yung Diyos. Yung batong yun kumakatawan sa ating Diyos na nagbigay, sumapat sa kanilang pangangailangan. Ay siya pa rin naman ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ngayon, na may higit o sobra-sobrang kakayanan na ipagkaloob ang mga tunay nating pangangailangan. Uulitin ko lang, wag lang kasi tayong mag-a-assume, mga kapatid. Kaya tayo na-disappoint Kaya tayo nalulungkot o tila nagtatampo sa Panginoon. Kasi iba talaga yung pananaw natin sa Kanya. Pero kung patuloy lang natin, sabi niya, i-immerse, atin lang ilulublob ang ating sarili sa Kanya, mga kapatid, walang sitwasyon sa ating buhay na pwedeng dumating na hindi natin mauunawaan at pasasalamatan ng ating Panginoon. Mga kapatid? Pag naunawaan natin ito ng lubos, sa pamagitan nga po ng tinatawag ng mga mata ng ating pananampalataya, ay matutulad tayo sa mga alagad ng Panginoon na anumang sitwasyon ng kanilang buhay, ito'y kanila pong natanggap ng maluwag sa kanilang kalooban. Concrete example sa pagtatapos, Apostle Paul. Di ba? Madalas natin nababanggit, Apostle Paul. Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. Then again, I say rejoice. At uulit-ulitin ko, mga kapatid, naaring magsasawa kayo, pero hindi ako magsasawang ipaalala sa inyo. Uulit-ulitin kong sasabihin na nang isinusulat ni Apostol Pablo ang mga aklat ng mga taga-Pilipos, ang hindi lang sure ay kung saan siya nakakulong, pero sure na nakakulong siya. At alam natin na nakulong siya dahil sa hindi naman siya gumawa ng krimen, kundi dahil sa pangangaral niya at pag-share ng kanyang ebanghelyo. Pero nakita natin ng Apostol Pablo na ito, talagang may case siya na magsalitang rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kasi habang sinusulat niya ito, siya po'y nakakulong. Mga kapatid, ang katulad ni Apostol Pablo ay isang taong tunay nakakita na nakita ng mata ng kanyang pananampalataya kung anong klaseng Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. No wonder, hindi na ako magtataka na kahit nakakulong siya, kanya pa rin nasabing, patuloy lang kayong magalak para sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo sa Panginoon. Mga kapatid, kaya ayan, I hope and pray na tayo po'y muling nakahugot ng karagdagang paghuhugutan natin ng kalakasan habang tayo po ay naglalakbay sa masalimuot, mapanganib at punong-punong problema na sa libutan ito. Pero huwag kaliligtaan, yung bato na pumatnubay sa mga Israelita
na sumapat at nagbigay ng kanilang pangangailangan doon sa ilang, ay siya pa rin Diyos na ating siya pa rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran at may kakayanan na ibigay ang alam niyang pangangailangan natin na makakabuti para sa atin. Mga kapatid, kaya at the end, kapit lang, tiwala lang, huwag ipagpapalit ang Diyos na yan sa mga Diyos-Diyosan. Huwag natin ipagpapalit yung Diyos niya sapagkat siya lang po naman ang may kakayanan na tugunin ang totoong pinakamahalagang pangangailangan ng ating buhay. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli ako nagpapasalamat sa inyo. Kulang-kulang 100 tayo ngayon, 96 to be exact. Maraming salamat po sa inyo. Kaya habang marami pa po ay patuloy ko pong ipopromote ang ating Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakapollow, hindi pa po kayo nakalike, pakipollow and like naman po ng ating follow and like our Facebook page, Paglapit kay Kristo. And please subscribe and hit the notification bell for our YouTube channel para lagi tayong updated sa ating ginagawang mga programa. At ngayon po ay aking titingnan ang inyong mga comment dito, hoping na makita ko po kayong lahat, mga kapatid. Nakita ko ang inyong mga comment. Sino-sino kaya kayo? So, syempre, batiin ko na, unahin ko na kasi alam ko patulog na yata yung mga kapatid. May nakita lang ako kanina. Kaya batiin na natin mga kapatid, batiin ko na yung Team Paris France kasi hating gabi na sa kanila, una na nga yata. Okay, sa France ay of course, batiin natin sila Sister Risa, Sister Jane, Sister Lucy, Sister Sharon, si Nanay Lisa, si Brother Boyet Sabio, si Brother Jerry, at si Elder Galang. At yung iba pang mga kapatiran dyan, hindi ko man masaulo ang yung mga pangalan Basta sa Team Paris France, inuna ko na kayo dahil may nakita ko kanina. Good morning nga. Nandiyan ka pa pala, Sister Risa, Sister Risa, inuna ko na kayong batiin kasi alam kong patulog na kayo. Sige po, tulog na kayo. Salamat mga kapatid. Ipabot mo na lang, Sister Risa, ang aking pagbati sa ating mga ka-teammates dyan sa Paris France. Thank you so much. Super appreciated ang inyong pakiki-isa. Excuse me po. Bago po tayo magtuloy mga kapatid, time out muna, full of nature kasi minum po talaga tayo ng tubig pagising natin. Lalo pa nga, eto na naman, hindi naman nagpupusto pero eto parang sinisipon talaga tayo. Sama niyo po ako sa prayer din ninyo kaya kailangan talaga inuman ng tubig. Yun nga lang, alam niyo na, pag umiinom ng tubig, alam niyo na kasunod, dahil sobrang init na ngayon dito sa aming kinalalagyan. Ewan ko lang sa ibang bahagi ng Pilipinas. Pero dito po sa amin, North Fairview, Quezon City, talagang grabe ng init. Kaya dapat uminom talaga ng tubig kahit kagigising. So wait lang po, dali lang po. Ayan, anyway, thank you so much po at nandyan pa kayo. At eto na, titingnan natin kung sino-sino po kayo dito. May watch party pa ba? Yan po natin meron pa. Sino-sino po ang unang makikita ko rito? Ate Nida Manalang, good morning po sa inyo. Ganon din kay Sister Vicky Custodio Binuluga. Maraming salamat po. Ate Jocelyn Joy Ketahara, ang aking malagong ate. Pagkat ito'y Japan, si
Sige po, unahin natin ang Japan. Diyan po sa Osaka, si Brother General, Nathaniel General. At sa Nagoya, of course, Tita Grace Takagi, Sister Susan Wonder Woman Garulacan, mag-asawang Kenneth at Army Villesa, sa Korea ang mga Nakano, sa Kikugawa ang mga Sujima, mga kapatid natin mga Bisaya dyan. Of course, dito na nga sa Tokyo, andyan ang ating mga girl power. Sila Sister Annabel Matsumoto, Cristina Tinay Masi, Teresa Toyama, Eme Perez Yamano, Sister Marites Hermosora. Okay? Ang aking magandang kumari, Crisanta de Vera, Tita Emma, Tito Eri Balisteros. At sa bandang taas pa sa Chiba, sila Sister She Villasis Ricania, Sister Girlie Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Mamay Puruta, Jimenez Sisters, dama na natin si Sister Bang Borbon, Brother Kim Dokor, Sister Marie Rina. Okay, so I think lahat po ng mga viewers natin sa Japan, naalala ko ay nabanggit ko na. Kaya isang malakasan, eto na ho Ohio! Gozaimasu! Baka masabi ko na naman kung banway. Ohio! Gozaimasu sa inyo dyan. Sa Japan, sa panguna mo ngayon, Ate Joy Joy Kitahara. Thank you so much. Norly Buluso Villanueva. Nena Dumasing Asuncion. Ako, Team Australia ito. Sabi, good morning, Brother Richard. Masayang mga manok mo sa umaga. At sa gabi naman, aso nakikisama. Anyway, pag nagamit na natin, maaaring yung solution talaga yung mic na may condenser, kaya lang hindi pa po natin mapuntahan nga. Hintay-hintay lang po tayo. Anyway, pagtsagaan nyo na po yung mensahe kaysa doon sa mga tilao at pakikisama ng mga aso. Team Australia tayo. Team Australia, Sister Nena Dumasing Asuncion. Batiin natin sina Sister Gretchen Magbano Abiniel, Ate Marilu Babatid, Tita Nonata Thompson, Tita Carmen Brown. I love you mga tita sa po. Si Brother Abe Andales ng Sydney, of course yung dalawang Santos, yung Santoses po ito, Santos family at individual na Santos na ayaw na magpabanggit ng mga pangalan. Brother Cedric, Sister Delma Belo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia. Sister Belen Imperio Carwad din, At ganon din, of course, kanina na, batiin ko lang ulit ang Ate Joylyn at ang aking Kuya Norman Milarpes dyan po sa Melbourne, Melbourne, Australia. So sa lahat po ng ating Team Australia dyan, ay maraming salamat.